Department of Justice, kumpiyansa pa rin na nasa Pilipinas ang puganteng si Atong Ang. Ang ahensya naman iginiit na dapat sumuko na lamang itong negosyanteng si Atong Ang para harapin ang kanyang mga kaso. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Kumpiyansa ang Department of Justice na nasulog pa rin ng bansa ang gaming business tycoon at puganteng si Charlie Atong Ang. Tiwalang naturang kaguran sa mga impormasyon na kalap nagsasabing hindi pa ito nakakalis palabas ng bansa kasabay ng kinakarap na kaso. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, nakatitiyak umano ang pamahalaan na ang naturang akusado ay kasalukuyang nasa Pilipinas pa rin. Ito anyay batay din sa records ng Bureau of Immigration. Nagkukumpirmang walang record at impormasyon na kalipad palis ng bansa si Atong Ang. Kung maalala, kaugnay sa kasong kinakarap na nabanggit na pugante, ay inisyo na at inilagay na rin ito sa Immigration Lookout Bulletin o ILBO para mabantayan sa kalimang lumabas ng Pilipinas. Narito ating pakinggan si Secretary Frederick A. Vida ang kalihim ng Department of Justice. Yes, from all available information, yes. Confident. The government is confident na based on available information and records that we have, Mr. Atong Ang is still in the country. An ILBO has been previously issued to deter possible exit from the country, no? Tapos the Bureau of Immigration has confirmed as of this press conference po that no records or no information would show that Atong Ang has exited the country. Alinsunod sa pagkukonsidera kay Atong Ang bilang isa ng pugante o fugitive from justice, naniniwala ng Department of Justice na dapat itong harapin ang kanyang mga kaso. Git nila'y nararapat na sumuko na lamang ang puganteng si Atong Ang para mapatunayan sa korte na wala itong kasalanan hinggit sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kasi kay Prosecutor General Richard Anthony Fadelion, baliwala raw ang mga payag nito na siya'y inosente kung hindi naman idadaan sa proseso ng husgado. Narito naman si Richard Anthony Fadelion, ang Prosecutor General. What we will say is that kung talagang naniniwala siya na wala siyang kasalanan, ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Kung ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng media at sasabihin natin na ako na may susuko din pagdating ng panahon, baliwala po yan kasi ang sinasabi nila ay kakaiba doon sa kanilang ginagawa na patuloy pa rin silang nagtatago hanggang sa ngayon. Si Charlie Atong Ang at ang 17 kapwa akusado ay naharap sa kasong 10 bilang ng kidnapping with homicide. Bukod pa rito, sinampan rin siya at 3 iba pang respondents ng hiwalay na kasong 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. May kinalaman pa rin sa pagkawala ng mga sabungero. Ang mga kapwa akusado na Atong Ang ay nasa kustudiya na ng mga otoridad habang siya ay patuloy pa rin pinaghahanap. Subalit binigyan din ng Department of Justice na ito'y hindi magiging dahilan para maapektuhan ang pag-usad ng kaso sa korte. Muli ating pakinggan si Prosecutor General Richard Anthony Fadelion sa pagtatanong ng Bombo Radio sa naganap na pulong balitaan. Kung hindi po, just a theoretical question, sir, kung hindi po siya magpapakita, sir, what would be the effect of it po, lalo na sa panig niya, sir? Anong magiging effect sa? Sa kanya po, kung sakaling hindi man po siya magpakita. Well, of course, di ba? Yung sinasabi nga ninyo kanina, nagpapahayag siya na susuko naman ako. Nagpapahayag siya na walang ebidensya laban sa akin, no? O ang ebidensyang inihaharap laban sa akin ay hindi sapat para siya'y masakdal. Lahat po yan hindi po maaaksyonan, no? O matutugunan ng ating husgado hanggat hindi siya lumutang. No? So, parang ang pinakamaganda nga niyan is he really has to come out. It will not affect yung kaso kasi sabi ko nga yung kaso ay uusad at uusad. Now, ang magiging epekto lang niyan ay lumalabas na siya ay isang akusado na nagtatago sa ating batas. At while magpatuloy ang pagdinig ng kaso, patuloy din ang pagiging paghahanap sa kanya ng ating mga kapulisan. Ang kampo ni Charlie Atong Ang ay nanininigang inosente siya sa pagkakasangkot sa pagkawala ng mga sabungero.
Para sa Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Gran Hilario para sa the number one and most trusted source of news information, Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.